Sabihin, whatever issues na bibit-bitin ng CPP, NPA, NDF kung sila lang at walang susuporta at magpupondo sa kanilang mga traditional at mga ganid na politiko, hindi sila papansinin ng mamamayan. And that is exactly their current predicament right now. Hindi po sila pinapansin ng mayoriya ng mamamayang Pilipino. Karoon lang sila ng boses at oportunidad na maging legitimate ang attack nila sa Vice President because nagkaroon ng gamitan sa isang oportunistang alyansang politika tactically with the block of Speaker Martin Romualdez. But it was a short-lived, maigsi lang ang kanilang maligayang araw, Brother Frank. Patuloy na tinatamasa ni Vice Presidente Sara Duterte ang buong suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marco Jr. sa gitna ng panawagan ni impeachment laban sa kanya dahil idiniili ng huli na hindi siya karapat-dapat na mapatalsik sa pwesto. Binabantayan namin ng mabuti because we don't want he to be impeached. Ayaw namin sa kanya hindi siya karapat-dapat na ma-impeach, kaya sisiguraduhin natin na ito ay isang bagay na ating pagtutuunan ng pansin, sabi ni Pangulong Marcos. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag sa kapihan with the media noong Linggo ng hapon, oras sa Hawaii. Yan ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa kumakalat na tsismis sa impeachment kay VP Sara Duterte, kaya bigo na naman ang Makabayan Bloc sa kanilang plano. Kung natatandaan natin, ang unang plano ng Makabayan Bloc ay tungkol sa confidential funds, pangalawa itong impeachment. Patunay lang na nanag pa rin ang kabutihan sa kadilima, ngunit ayon kay Ka-Eric meron pang pangatlong plano ang Makabayan Bloc. Ito ang aalamin natin sa pahayag ni Ka-Eric sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ka-Eric, itong napakinggan natin, una sabi nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinipolitika talaga itong kanyang anang aga-aga, di ba? Imbis na unahin ang mga pangunahing problema ng ating bansa, politika talaga itong nakikita natin. At sabi ni dating spokesperson na Harry Roque na itong plano rin nila laban kay Vice President Sara Duterte, wala rin itong patutunguhan. In fact, parang ang mensahe nito kasi, kung mga kalaban niya ay kala mo di ka natatalo ngayon. Ay dati, ngayon, ito na yung panahon para makita mo na kaya ka palang matalo sa politika. Pero puntahan natin itong usapin sa CPP, NPA, NDF. Sa mga nangyayari ngayon, Ka-Eric, kasi lahat na pinag-usapan to, di ba? Nayanig talaga ang buong Kongreso, ang buong sambayan ng Pilipino. Ano naman ang pinaplano ngayon ng CPP, NPA, NDF? Magandang tanong ang binanggit mo, Miss Ina, Brother Franco, mga kababayan. Alam natin na ang pangunahing plano ng CPP, NPA, NDF sa unang hakbang ng first phase, unang bahagi ng kanilang political operations ay mabuo ang tactical alliance sa loob ng Kongreso para magkaroon ng legitimacy of attack of platform sa Vice Presidente. Na-achieve nila ito, Brother Franco? Yes. At anong issue na ginamit nila? Confidential fund at intelligence fund against the Vice President. At ang 125 million na inirelease sa Office of the Vice President last year. Nagtagumpay sila tactically sapagkat nagkaroon ng biyak sa loob ng alliance ni Sara Duterte with previous allies inside Congress. At naka-take off ang CPP para magkaroon ng access to power, access to funds, and access to propaganda and alliances. At na-narrow down nila ang target kay Sara Duterte. However, wala pang isang linggo nakabawi kagad ang Duterte political group sapagkat kinonfronta sila ng taong bayan doon sa naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang totoong problema ay hindi ang confidential fund at hindi lamang ang pag-atake sa kay Sara Duterte. Ang motibo niyan ay pahinain ng gobyerno. At in-expose natin dito sa SMNI at ni Pangulong Duterte ang sabwatan. Conspiracy sa pagitan ng CPP, NPA, NDF, ni Martin Romualdez at ng kanyang paksyon sa House of Representatives. At challenge sila ng mamamayang Pilipino led by Pangulong Duterte na dapat buksan ang Extraordinary and Miscellaneous Expenses Fund, EMEF nila, na nagkakalaga ng bilyon-bilyon at kung saan nagpapasasa pati ang kalaban ng gobyerno at kalaban ng mamamayan ng mga terorista na infiltrators, limpak-limpak na milyones ang nakukuhang pondo. Ngayon, bumalik sa kanila, nagbumirang, Brother Franco. At dahil dyan, tumakbo sila sa Supreme Court. Pagtakbo sa Supreme Court, inatras ni Inday Sara sa Senate. At sabi niya, hindi na ako interesado dyan.
sa confidential fund na yan at security fund. Mas interesado akong mag-unite ang buong bansa at iwasan ang mga pagkakawatak-watak sa ilang issue sa budget natin. I will now withdraw any proposal related to confidential fund. Di na gulat ang lahat, pati si bloke ni Martin Romualdez at bloke ng CPP, wala na silang issue na magagamit kay Inday. They attempted to float the impeachment. Nagbumirang din sa kanila sapagkat wala silang ebidensya. At nagkaroon ng malawak na sentimiento at opinyon ang mamamayan na this is now a very dangerous political operations game na hindi na nakokontrol ni Martin Romualdez at umaabot na sa kanyang pananalita at mga pahayag, umaabot na nagkakaroon ng biyakan sa loob ng unit team. At ang punto ng pagsisisi na sa kanya na, ang paninisi ng mamamayan kung bakit nangyari ito. So ang tanong ni Ms. Ina, ano ngayon ang ginagawa ng CPP, NPA, NDF? They are recalibrating right now. After na nagpahayag si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng very categorical declaration na hindi niya papayagang ipa-impeach si Inday Sara Duterte, wherever it will come as a plan hatched to destroy the Vice President and remove her from office, hindi niya papayagan ito. Ang gagawin ng CPP, NPA, NDF ay magkakaroon ng fishing expedition papunta sa paghahanda ng panibagong expose na gagamitin nila to sustain the propaganda momentum na nawala sa kanila. Pero ano po nakikita kong mangyayari dyan? Aabutan ito ng break, sisilakbo ang galit ng mamamayan sa kanila, at mukhang by December, may mga lumalabas ngayon na panawagan na tinig ng mamamayan, tindig para sa bayan, na nananawagan sa Anti-Terrorism Council of the Government to designate, investigate, prosecute, and put to jail itong tatlong pakawala ng CPP, NPA, and NDF inside Congress so that their own alliance operations will be broken down and paralyzed also. Mukhang doon na pabalik sa kanila ang pag-recalibrate ngayon kung paano nila isurvive na makabawi pa sila sa momentum of attack against the Vice President na lumabas ngayon ay pinosisyonan na ng Presidente na susuportahan niya at ang taong bayan nag-align ng kanilang posisyon at pananaw with the Vice President. At na-isolate ngayon ang initiative ng CPP, NPA, NDF at nabulabog at nabulgar ito, Ms. Ina, Brother Franco. One last lang ka, Eric. Kasi una, sinasabi mo na yung pag-recalibrate nila, no, maghahanap uli sila ng panibagong issue, expose laban kay Vice President Sara Duterte kasi hindi bumente itong una eh. Yeah. Pero itong palang tanong ko ka, Eric, paano naman nila hinahamig no, itong mga kababayan natin? Kasi di ba ganyan yung parte yan, di ba? Yes. May issue siya. Tapos ihahamigin nila na, ito yung totoong nangyari sa issue ngayon, kaya dapat tayo patuloy na magpuna hanggang eventually, no, recruitment talaga ang dugtong nito para masira ang ating gobyerno. Paano naman ang kanilang mensahe ngayon yan? Iyon ang problema nila ngayon. Miss Ina, Meron pa Brother ba silang Franco. maluloko? Yan. Dahil mulat na ang sambayan ng Pilipino, bagsak ang mass base at mass support nila, pati ang sabotahe na transport strike nila, wala pang 2 araw, Brother Franco. Wala na. Nalumpo na, na-paralyze na, Brother Franco, Miss Ina. Ibig sabihin, whatever issues na bibit-bitin ng CPP, NPA, NDF, kung sila lang, at walang susuporta at magpupondo sa kanilang mga traditional at mga ganid na politiko, hindi sila papansinin ng mamamayan. And that is exactly their current predicament right now. Hindi po sila pinapansin ng mayoriya ng mamamayang Pilipino. Sila-sila lang ang nagbibitbit ng kanilang issue. Nagkaroon lang sila ng boses at oportunidad na maging legitimate ang attack nila sa Vice President because nagkaroon ng gamitan sa isang oportunistang alyansang politika tactically with the block of Speaker Martin Romualdez, but it was a short-lived, maigsi lang ang kanilang maligayang araw, Brother Franco. At sila ngayon ay sumambulat na sa paghuhusga ng mamamayan sa kanilang oportunista at mapangwasak na uri ng pakikipagsabuatan. And therefore, yung tanong ni Ms. Ina, are they still capable, ang CPP, NPA, NDF, to gather popular support to whatever issues they're going to attack against the Vice President, Sara Duterte, or the government of the Marcos administration without they can have that kind of capability anymore, Brother Franco? Napakalino, napaliwanag mo ka, Eric. Gusto pa man natin talakayin pa yan dahil alam naman natin na hindi basta-basta ang ginagawang pang-deceive
ng CPP-NPA-NDF, especially sa ating Kongreso. Pero meron tayong guest na mga kasama. Time May mga out muna kasama na tayo. tayo ka Eric. Kaya mga kababayan, maganda po ang aming tatalakayin sa pagbabalik po